Pablo kay Timoteo. Okay? Nandiyan na po. Basahin natin from verse, siguro hanggang ano lang tayo? Hanggang 15 lang ulit para kung may kulang man, idagdag lang natin. From verse 1 to 15. Sagutan po. Kung maaari po, para mas malinaw, kasi mayroon pa naman po tayo mga kaibigan at mga high schoolers. Alam ko naman mga high schoolers, sobrang Inglesera at Inglesero. Ang tanong, sa Bible ba na English na unawaan nyo ang ibig sabihin? Ang mga Pilipino, ang galing niya maggaya-gaya, fluent, ano-ano. Pero yung meaning, ewan ko kung alam. Kami, matatagal na kaming nagpapastor, pero pagka minsan habang inuulit mo yung Word of God, ang dami palang ibig sabihin nun. Kaya hindi po yan sa pagalingan ng fluent ng English o ano pa man, kundi yung pag-unawa ng galing sa banal na Espiritu Santo na ipinapaunawa sa atin salita ng Diyos. From verse 1, okay? Verse 1 hanggang verse 15 lamang. Verse 1 kayo, verse 2, sasagot ang aking kanan. Okay, ready na po kayo? Okay, 2 Timothy chapter 3. Verse 1, begin. Huling panahon, darating. Ito na po yun. Nararamdaman natin, tataasan ang bilihan. Bakit? Ito na po yung mangyayari. Next verse, kayo po, verse 2. Magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa lapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagmalait, mga suwail, mga sa magulang, mga walang utang na. Okay, verse. Okay, next verse kayo. 3. Mga walang habag. Okay? Mga walang pagpipigil sa sarili, mabubangis. Kaya ito po, dumating ang gyera dahil po dito sa mga taong ito, ang babangis. Pero mga relihiyoso yan, may mga relihiyon yan. Okay, next verse. Next verse po. 4. Mga taksil. Palalo, maibigin sa kalayawan, sa halip ng mga maibigin sa Diyos. Napakalinaw. Kaya hari nawa itong ating mga young people, minsan pagtataga-check natin, ako pinagpipray ko sila umaga at gabi, pinakakausap ko sila, kumusta kayo? Nasabi ko sa kanila na ang dapat ko nag-aaral, mag-aaral. Pero talagang ang puso mapandaya. Okay, next verse. 5. Di ba? Sa Tagalog, may anyo ng kabanalan. Pag linggo, nagbibihis ng maayos, may pabango, ang bango-bango, ang gaganda ng mukha, ang gaganda ng tsura, ang ganda ng pagkadala ng Bible. Pero tingnan niyo po ito. Ngunit, kabaliktaran ang ginagawa. Kaya sana, hindi kayo ito. Hari nawa, wala tayo dito. Next verse. 6. Verse 6. Okay. Tinihila sa iba't ibang pagnanasa. Mga enticer. Kaya mga kapatid, sa mga young people natin, mga kadalagahan, hindi naman masama yung magpaganda. Pero pag-aralan nyo itong word na to, hinihila ng mga iba't iba't. Kumbaga, kayo naglilid. Sa sobrang pagpapaganda ninyo, alam nyo, sa sobrang pagkaakit-akit, nakakadiskwido na kayo ng mga mata. Di ba? Haranawa, wag kayong ganito. Ano po? At hindi kayo ito. Pero ang tinutukoy dito, mga babae. Okay? Next verse. Huwag kayong magagalit sa akin. Nagbabasa tayo ng Bible, ha? Huwag kayong magagalit sa akin. Next verse. Sigurado kayo? Lagi kayo nag-aaral ng Bible? Opo, pastor, nagbabasa kami ng gabi, umaga, nagbabasa kami ng Bible. Anong ibig sabihin? Kailanman ay hindi nakakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Kasi bakit? Wala ka dyan kay pastor. Iba na ngayon ang panahon, mga kapatid eh. Nung araw, ako, inagagalang ko, talaga respetado ko ang mga pastor. Kaya ang tawag ko kay Pastor Daria, hindi tatay o diyanan, pastor. Mataas sa akin ang pastor eh. Pero sa panahon ko, nakapapansin ko, mga walang galang ang mga kabataan natin eh. Hindi nga pinapakinggan yung sinasabi ko eh. Tapos nang tutuya pa. Bakit? Ano, may magagawa ka? Grabe. Alam niyo, nakakatakot itong panahon ito eh. Next verse po. Baka kung saan na tayo mapunta. Next verse.
Okay? Papaanong sina sumalungat sa leader. Di ba? Moses leader. Okay? Ang mga ito'y sumangalit din sa katotohanan o sa Bible, ang mga taong masasama sa pag-iisip at mga takwil sa pananampalataya. Kaya alam niyo mga kapatid, hindi excuse yung mga nandyan sa simbahan, nakikinig ng salitang katotohanan, pero maniwala ka dyan kay pastor, kulang lang yan sa pansin. Hindi po nabibiro ang Biblia. Okay? Next verse. 9. Ngunit, your sin will find you out. Sa katigasan ng mga ulo nila, ito, mahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang, di ba? Ang Diyos magre-reveal niyan, hindi ang sino man sa atin, hindi ang pastor, hindi ang member. Ang maglalabas niyan ang Diyos. Kaya dito po, gaya ng nangyari sa mga lalaking iyon sa nakadaang verse. Next verse. Then, ngayon, di ba? Andiyan lahat yan. Next verse po. 11. Mga pag-uusig, mga pagdurusa, anumang mga bagay na nangyari sa akin at Antioquia, Iniconio, Listra, napakaraming pag-uusig na tiniis ko. Ngunit ang lahat ng ito ay iniligtas ako ng Panginoon. Siya ang gagawa. Kaya dapat maging tayong mga mapagsuri, mapagpakiramdam sa biyaya ng Diyos. Next verse po. 12. Na may kabanalan kay Kristo Jesus ay, kaya minsan ayoko na nga magsimba. Ganun naman pala eh. Pero tandaan ninyo mga kapatid, nasa lupa pa tayo, wala pa tayo sa langit. Okay? Next verse. 13. Subalit, yan, ang masamang tao, lalong sasama, sila'y mandaraya at mandadaya pa. Kaya ingat kayo. Sa school, akala nyo kaibigan, yung pala, darating panahon, lalaglag ka din. Diba? Ingat kayo. Next verse. Sa trabaho, sa office, kailangan yun. Subalit, okay. Dito. Manatili kayo dito sa inyong natutunan. Mawala man ako rito sa lugar na ito, ako'y mamatay sa lupa. Kung kayo'y maiiwan, ito yung totoo eh. Hindi ito galing sa akin, ito'y galing sa Panginoon. Okay? Kaya napakaganda niyan. Last verse, verse 15. At kung paano mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan, nakapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So, sa pamumuhay natin sa magulong panahong ito, may giyera sa ibang bansa, nagtataas ang bilihan, at sigurado, pati yung mga pamasahe tataas yan. Okay, dito naman ngayon ang titingnan natin, okay, na dapat ipo-fortified, palalakasin natin ang ating mga pananampalataya. Saan? Sa salita ng Diyos. Hindi sa pananampalataya sa family natin tao lang din. Palakasin natin the fortification of our faith. Patibayin natin, palakasin natin, patatagin natin ang pananampalataya natin dito. Kasi mga kapatid, kahit naman tayo matagal at lubog na lubog tayo sa salita ng Diyos, parang ano lang yan eh, parang kahoy. Ang kahoy ay sobrang lubog yan sa tubig. Ilapit mo yun sa apoy, madadarang magkakaapoy yan. So pwede tayong magkasala o magkamali kahit tayo ay babad sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos. Salamat po sa hapong ito. Harinawa, Panginoon, ay mapag-usapan namin ito na sa huling panahon ito at nandito na po kami, nakikita na namin ang katotohanan ng iyong mga sinabi sa Biblia na harinawa po ay ang aming mga pamilya, ang aming mga mahal sa buhay ay hindi tumalikod, hindi lumayo, hindi magmatigas, hindi maging mayabang, hindi maging palalo, hindi maging makasarili, kundi kami maniwala at patatagin ang aming pananampalataya sa mga binilin mo sa iyong salita. Pangunahan niyo kami, Banal Espiritu, palakasin niyo kami pananampalataya sa bawat pamilya, lalo po yung mga matatapat na nandirito, mga nag-aaral na mga anak ng Panginoon na makatapos sila na may pananampalataya at kayo lamang kanilang tinitingnan at hindi ang ano paman. Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito. Maitaas ka, maituro ka, kayo Banal Espiritu, mag-lead ng aming pag-ausap na ito. Ibukas mo ang bibig ng tagapagsalita at buksan mo puso't isipan ng tagapakinig sa pangalan ni Jesus.
Amen. Thank you very much po. So, number 1, tuloy-tuloy na tayo. Sabi ko sa inyo, 40 minutes lang ako. Number 1, ano ang rason kung bakit kailangan natin patatagin, palakasin natin pananampalataya natin? Mga kapatid, ang daming grupo sa Pilipinas na mga mananampalataya. Kung ano-ano, si Kristo tao, si Kristo ay propeta. Paano tayo maliligtas ng mga ito? Sapagkat si Kristo ang totoong Diyos, nagkatawang tao, kinuha niya ang formang parang alipin upang tayo ay maabot niya, mabayaran niya. Kasi kung ang Diyos ay hindi magkakatawa ng laman, paano mo ipapako sa krus ang isang Diyos ay Espiritu? Di po ba? Kung ang Diyos ay Espiritu, hindi mo siya pwedeng ipako sa krus. Not unless na hindi po siya magkaroon siya ng laman para siya ay magkadugo. At ang dugong ito, mga kapatid, ito po ay lalang ng Espiritu Santo. Wala siyang tatay. Nanay lang. Sapagkat yung pang sabi ng Mateo. Di po ba? O ating bibigyan ng pansin yun. Pero ano ang rason? Number 1, sa verse 2 and verse 3, okay, sabi dito, ano ang rason bakit tayo ay kailangan magpalakas ng pananampalataya sa ating mismo mga tatay at nanay at sa mga anak natin? Ito po mga rason. Number 1, kailangan palakasin natin ang ating pananampalataya because of the individual. Pag ang mga anak natin nasa labas na, halimbawa tapos na mga anak natin nagtatrabaho, malakas dapat ang kanilang pananampalataya sapagkat doon mismo sa kanilang kumpanya, may paksyon dyan. May dalawang grupo dyan. Hindi lang yung isang grupo, kasi ang grupo po ng isang kumpanya ay mayroon po yung sinusunod-sunod na mga leader-leader. Okay, so, ganyan po ang ibig sabihin dyan sa verse 2. Okay, balikan natin yung verse 2. Sabi doon, okay, tama, verse 2. For men shall be lovers of their own self, okay, maibigin sa kanilang sarili. Halimbawa, yung isa ay magaling, sasabi niya, dahil matalino ako, magtatayo ako ng union. Sino sa inyo gustong sumama sa akin, magtatayo ako ng union upang kung ano ang ipinapa-implement ng kumpanya, lalabanan natin. Ay matalino siya, so dahil sa gusto mong may kakampi ka, pupunta ka doon. Na hindi natin alam na ang sinasabi ng Biblia, dito pa rin sa Timoteo, na kapag tayo ay nasa isang kumpanya, pagsilbihan natin ang Panginoon sa loob ng kumpanya yon, hindi ang amo natin. Nakakalimutan yun ng maraming mga Krisyano, may kilala ako noon eh. At malapit sa akin ang pamilya, nalaman ko nagtayo ng union. Sabi ko, anong klaseng Krisyano ka? Ikaw yung pasimuno ng pagtatayo ng union para labanan ang kumpanya. Okay? So, ewan ko lang, pero may mga ibang Krisyano naniwala na pwede daw yun sa kanila. Hayaan natin sila doon. Sapagkat ito po ang sinasabi ng Biblia. Magiging maibigin sa kanilang sarili na pinapalabas niya na sila ang magaling, kaya maglalagay siya ng ganon. Okay? So dito po ay maibigin sa salapi. Kasi kung anong pinatatak mo ng doon, kukontrahin niya yun. Hindi pwede. Ito ang gusto namin. So magkakaroon po yan ng amicable settlement sa gitna. At palalabas niya na matalino siya. At dahil sa po ganito sinasabi niya. Okay? At kasama na yung mayabang doon, kayabangan. Kaya mga kapatid, dito po ay tinutukoy dito ni Pablo kay Timothy. Nung siya po ay nagsulat nito sa chapter 2, isa sa rason kung bakit niya kailangang magkaroon ng fortification o pagpapatatag ng pananampalataya ng isang individual. Pangalawa, sa verse 2 pa rin, yung patatagin ang pamilya. Bakit po? Minsan may mga pamilyang hindi matatag sa pananampalataya na kunting problema lang, naghiwa-hiwalay na. Tingnan niyo po ibang grupo. Kaya may ibang grupo na ganito ang kanilang patakaran. Ibang mga religion group. Sabi nila, pag ang asawa mo ay hindi mo nadadala simbahan na ito, hiwalayan mo. Sino nagturo sa kanila yan? Di ba? Sa Biblia, ang sabi ng Ephesians chapter 5, mga asawang lalaki, mahalin ang iyong asawang babae, hindi ganun na hiwalayan dahil hindi na isasama sa Panginoon. Ang utos ng turo ni Pablo sa atin na ipanalangin ang kabiyak kung hindi siya nakakakilala sa Panginoon dahil gagamitin niya ang Kristiyanong sa mag-asawa. Halimbawa, ang lalaki ay hindi pa mananampalataya, gagamitin niya ang asawang babae para siya ay pakambandalin sa pamagitan ng patutuo niya sa loob ng tahanan. Hindi katulad ng turo ng ibang mga grupo na pagka hindi daw sumasama simbahan ay pero mo aawayin. So hindi maganda ang tinuturo nilang ganito. So doon lumalabas itong mga ito sa huling panahon, maraming mga taong mga mayayabang, mapagmalaki. Ayaw, hindi madala sa simbahan, o sige, hiwalayan mo. Okay? Kaya yun po ang problema sa ibang grupo na nagpapakilalang sila ay kay Kristo,
Pero ito ay kinukontra. So anong ibig sabihin pag nagkukontra ka sa salita ng Diyos? Di ba mga binasa natin kanina? May pormang makadiyos, pero sa loob nila ay napakalayo. So therefore, tinuturo po ng verse 2 na ang perils na ito, ang mapanganib na panahon natin ngayon, individually dapat matatag ang mga anak natin. Kasi malay nyo, mapunta siya doon sa kumpanyang may mga maraming ganon, ay hihimukin yun. O sumama ka sa amin. Doon sa amin, di pwede na magkahiwalay ang mag-asawang nagsisimba. Minsan, may mga taong nadadala lang ganyan. Kapag ang mga anak natin o ang ating mga mahal sa buhay ay napunta sa ganitong mga grupo, delikado. Kaya dito po ay, sabi ni Pablo sa verse 2, kanya po dito ang rason na tayo ay maging matatag sa pananampalataya dahil sa mga pilils o mapanganib na panahon ngayon. Individually, dapat ang mga anak natin o tayo mismo ay matatag sa pananampalataya. Pangalawa, ang ating pamilya, na kung magkahiwa-hiwalay man tayo, mayroong trabaho ang anak mo sa ibang lugar, at makasalamuhan niya mga taong ito na matitibay, magsalita, pero sa gawa, malayo sa katotohanan, dapat matibay, matatag ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Sa Bicol, dapat matibay, makusog ang pagtubod niya sa Diyos. Hindi sa mga taong mga nasa paligid niya. Okay? So, ang pangatlo dito sa verse 3, tingnan natin ang verse 3, paki-advance mo ng verse 3, sabi doon, okay, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti. Paano kung anak mo nagtrabaho doon sa ganong lugar? Mga katrabaho niya ay mga mababangis. Okay? Mga hindi maibigin sa mabuti, hindi pa paano yung anak mo? Nagsusulo lang siya doon. Kung hindi malakas ang pananampalataya niya sa salita ng Diyos, madali po iyang maigugupo. Noong panahon na 1983, ako po ay nagtatrabaho sa plastikan. Wala akong kamalay-malay, pumasok ako. Alam niya, nagrambulan pala doon sa loob yung mga third shift yata kasi hapon. Eh ako naman po kasi 6 to 6 ako kasi ako nagmi-mix ng color kung alam niyo ba yung sa palengke, yung plastic bag. Ang tawag dyan ay sandubag, yung may kulay na pula at puti. Yung ganyan ginagawa, yun ang minimix ko nung araw. Ako nagmi-mix ng kulay niyan, IPAL ko lang ginagamit. Pagpasok ko ganyan, naglarambulan sila talaga, nagbabatuhan ng mga gamit, mga bangko. Tapos pagpasok ko, may bantay pala doon ng hampas ng sinturo na yung may bakals tumama dito, nabutas yung tinga ko, buti hindi dito. Dito tumakbo ang palabas. Nalaman ko may rambol pala sa loob. So, paksyon, ano po? Ang sabi nila, mabubuti daw yung Caloocan po ang sinasabi ko. Kung alam nyo yung Manila, Caloocan, that is north. Doon. Okay? So, dito po banda ang Alabang. Sa kabala noon ay, ano nga ba yun? Ayan, okay. So, doon po ang maraming plastika noong araw, mga 80s. At sa loob ng kumpanya, hindi mo kilala. Mabait yan sa harap mo, pero sa loob niyan, iba ang kulo. Lalo na po sa panahon ngayon. Habang ito po ay isinusulat ni Pablo kay Timoteo, sabi niya, alam mo, Pastor Timothy, sa panahon nyo, alam niyo, matagal lang wala sila Timothy, wala sila Pastor Paul. Panahon na natin ito, ay mandyam pa rin ito. Ay, ang dami nito dyan. Okay? Paglapas mo pa lang, nakangitian sa'yo, ay, pero may pagtalikan mo, so, alam mo yun, tinan mo ang itsura, kala mo kung sino makaporma. Sisiraan ka sa iba. Yung mga tao sa panahon ngayon, mga kapatid, kaya dito po ay tinuturuan tayo ni Pablo habang tayo namumuhay sa mga mapanganib na panahon. Sa ibang bansa may gera. Okay? So, at least yung Israel, sabi nila, nagpababa sila ng mga leaflets na hindi namin kaaway ang mga individual. Ang kaaway lang namin yung mga ano dyan sa inyo, di ba? At least, alam nila yon. At yung mga Israel kasi may katulad sa ating mga Krisyano. Okay, so dito po ay ang mapanganib na panahong ito, hindi lamang po yung individual, sabi sa verse 2, hindi lamang yung pamilya, sa verse 2 na sabi dapat maging matibay kayo sa pananampalataya na anuman mangyari sa panahon ngayon ay ang takot pa rin sa Diyos ang mangigibabaw. Yung pagpapatawad sa kapwa, kaya lang nga, paano kung kasamahan natin ay mga ganito? Walang pigil sa sarili, mga mababangis na. Ito po ay isa sa iniisip ko, baka isa sa tinutukoy dito ni Pablo din, doon sa pagdating na tayo ay alisin sa ibabaw ng lupa. Pag tayo po inalis na ng Panginoon, ang matitira dito yung mga uri ng taong ganito mababangis.
Bakit? Wala na po yung mga Kristiyano matitira talaga mababangis. Kaya dito po ay, ang pangatlong sinuturo dyan ni Pablo sa verse 3, na mga uri ng taong dapat magkaroon ng malalakas o matibay na pananampalataya sa Diyos, ay yung lipunan. Kaya lang ang problema, katulad ng diniscuss kanina, although, dahil lecture type talagang parang may monotony, kaya minsan nakakaantok din. Pero alam nyo, ang pagganda ng mensahe na yun na, isang araw, ang trabaho natin ay makakilala sila at makarinig. Ang trabaho natin ay mag-sound ng salita ng Diyos. Bahala na po ang Diyos doon sa pagliligtas. Hindi tayo nagliligtas ng tao. Walang sino man sa atin may kapangyarihan makapagbago ng tao. Kundi ang Kristong namatay sa krus, ang banal na Espiritong nasa atin, ang siyang makikita sa atin kung ano ang ating sinasabi, makikita din sa ating mga gawa. Okay? So dito po ay, letter B, hindi lamang po yung perils dito, kundi yung deception o pandaraya o panliling lang ng sobrang mga taong itong hindi nakakakilala sa Diyos. Pero pag tinanong mo yan, ay kilala ko ang Diyos. Siya naglalang ng langit at lupa. Pero wala siyang pananampalataya. Kaya nga po ang ugali niya ay isa siyang mapanira at mabangis na tao. Dahil pagit po, sinasabi nila sa kanilang nguso na ang Diyos ay kilala nila, pero ang mga puso nila napakalalayo. Okay? Sabi ko sa inyo ay hanggang 40 minutes. So mayroon pa akong 20. Okay, now. Ano pa po ang mapasin natin dito? Okay, verse 1 and 2. Ang mga tao ay mapaibigin sa sarili, alam niyo na po yun. Pangalawa, yung relasyon ng mga taong ito sa kapwa. Ito ngayon ang titingnan natin. Ano ang relasyon natin sa mga uri ng taong ganito pag sila po ay sobrang ganito na po? Okay? Paano natin po ito bibigyan ng, kumbaga, anong relasyon natin sa kanila? Paano natin i-relate ang ating sarili sa kanila? Una, bago po tayo lumabas sa ating mga tahanan, kung tayo ilalabas at papasok ng trabaho, una po ay makikita ninyo doon ang devotion sa Diyos. Panginoon, tulungan niyo po ako na maipakita ko sa aking kapwa na ako ay may pananampalataya sa iyo. The first minute at first hour ng buhay mo dapat ay seek first the kingdom upang ang Diyos idadagdag sa iyo ang mga kulang mo kung sakaling makakaharap ka ng ganitong uri ng mga tao. Sabi na Matthew 6:3, unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng bagay ay idadagdag na sa iyo. Bakit po? Mayroon ka ng pananampalataya. Dadagdagan ka na lang ng wisdom. Paano mo kaharapin ang mga taong ganito? At may ang daming mga bagong modus ngayon, di ba? Sa mga may sasakyan. Nung nakaraan sa banda Parañaque, di ba? Dapat sa ating mga nagsasakyan, sa ating mga nagdadrive, kahit ng lalaki kayo, laging nakalock. Okay? Kasi may biglang, yung pala nawawala pala yung tao. Pero ano ang naisip niya at gusto niyang pumasok doon sa tao. Okay? So, marami po sa paggamit ng yung nadudukot na cellphone, di ba? Kung kayo ay mga pera sa mga e-wallet, hindi na usang bangko e-wallet, pag ito ay nawaglit, simot ang iyong pera sa iyong e-wallet. Kaya ingatan nyo ang iyong cellphone kung may pera kayo sa e-wallet ninyo. Iyon po ang isa sa mga modus ngayon. Ito yung mga taong walang pigil sa sarili, mga mabangis, mga hindi maibigay sa mabuti. Kukunin yung gamit mo, tapos pakikinabangan yung pera mo doon kung mayroon ka doon. Kaya, mas maganda, safe pa rin, ay meron kayong pinagtataguan ng pera ninyo para hindi makabit ng iba. At ito po, kasi sa ating mga Kristiyano, kasi ito po ang totoo tayo mga anak ng Diyos, mababait, super bait. Hindi, inagawang ka, imbis na hamulin mo, baka saksakin ka pa. Sige, kikitain ko naman pera mo. Kaya lang, uulit yun. Kasi nga, wala na nga po yung maayos na mabangis na yun at hindi na maibigay sa mabuti. Dahil nakagawa na yun ang kanya, uulit yan. So marami pang mabibiktima. So, yan po ang relasyon natin sa ating society na habang tayo po ay mga anak ng Diyos at maayos pa ang spiritual nating kalagayan, huwag natin kalimutan ipanalangin sila na sila din ay magkaroon ng pananampalatayang katulad mo at katulad ko na may takot sa Diyos na anumang paraan huwag tayong magiging maibigin sarili at sa kapwa. Okay? So yun po ang parang isa pang tinutukoy ni Pablo dyan. Pangatlo, kasi yun po yung mga isa niya from verse 2 to 5 hanggang 6, di ba? Nasabi doon mga walang respeto sa kapwa, okay? Disrespect in society, at disgrace, unthankful, di ba? Unholy,
natural truth breakers, false accusers, incontinent peers, okay, mga traitors, lahat na. At pangatlo dito, mga kapatid, verse 4, 5, yan po ang titingnan natin dito. Ang relasyon ng mga tao sa Diyos ay minsan mapapansin natin pwede sa verse 4. Okay? Tingnan niyo po ang verse 4. Sabi niyan, mga taksil matigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Tingnan muna natin, bago tayo pumunta sa iba, tingnan muna natin ating sarili. Sa bahay ba natin, lahat ba tayo ay maibigin na sa Diyos? Pagka minsan nga, pag-aralan ninyo, pagka ang mga anak natin ay hindi na nakikinig sa mga magulang, mayroong problema na yun eh. Pag hindi na sila nakikinig sa mga nakatatanda, may problema na po yan. Medyo ipag-pray nyo na po yan na sana isang araw ang kamag-anak natin ito ay maibalik ang kanyang sarili sa Panginoon. Bakit po? Doon sa 10 utos, 10 na nga lang hindi pa makayanan. Pinagdalawa ng Panginoon sa New Testament. Ibigin mo ang Diyos sa bilog mong isip, puso at kaluluwa. At ang pangalawa lamang, mahalin mo ang iyong sarili katulad ng iyong kapwa. Ay hindi pa rin magawa. Bakit? O, tinignan niyo po Yung 1 to 5, sa Diyos lahat yon. Ibigin mo ang Diyos, huwag mong gagamitin sa anumang nakakita ka lang ng sa akin, praise the Lord. Hindi dapat ginagamit ang pangalan ng Diyos sa mga ganong bagay. Okay, igalang ang araw ng linggo, di ba? Ng Sabat, o kaya ano pa, yun yung 5. At itong 5 na 6 hanggang 10, doon po sa igalang ang iyong ama't ina, napakalaking bagay yon sa atin. Bakit? Kung ang ama nga, na doon ka nagmula at nanay mo, na hindi mo maigalang, how much more yung nag-create sa'yo? Igagalang mo kaya, hindi mo nga nakikita. Tatay mo nga at nanay mo, nakikita mo, hindi mo ginagalang. Nakukuha ba natin po ito? Yan po ang mga bagay na dito, ang sabi ni Pablo kay Timothy, ang relasyon sa Savior, kung nandoon nakasalamuha na yan sa kapwa-tao nila, at siya mismo ay walang ganito, madali siyang madadala ng grupong yun ng mga walang takot sa Diyos, mga mababangis. Sapagkat dito po, sabi dan, sa verse 4, they love pleasure. Mas gusto nila yung, sa bahay, ako ang nasusunod. Diba? So, iwasan po natin mga ganito. Sapagkat dito po mayroong poverty ng spirituality ang tinutukoy sa verse 4 and verse 5. Sabi ng verse 5, sila ay mga salo ng matataas. O, tingnan nyo, may mga anyo ng kabanalan. Oo nga, sumasama sa simbahan. O, listen, hindi ko kayo inaatake dito. Pinag-aaralan natin ang sinabi ng Paul kay Timothy. Please. Minsan may anyo ng kabanalan, sumasama naman sa church. Kumakanta naman eh. Sumasama naman sa kanong kailangan din sa church. Pero mga kapatid, tingnan nyo po ito Pag-aralan nyo ang iyong sarili dito. Pinag-aaralan ko sarili ko dito Lord, epektibo pa ba ako sa simbahan? Kasi minsan napapansin ko, pag kinakaunseling ko ang kabataan, nakikinig. Wala nang epekto. Ako ba may anyo pa ng kabanalan sa ganung kalagayan kung hindi na ako pinakikinggan? Para bang lumalabas na ako pa yung kontrabida So, paano natin magkakaroon ng sinasabi ng Diyos na dito sabi ni Paul kay Timothy, na sa panahong ito dapat makita ang ating pagiging makadiyos. Hindi Kaya doon po nagkakaroon po ng para siyang ang isang leader ay nangihina dahil parang hindi na ako epektibo Di po ba? Na imbes pakinggan ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang pinapakinggan niya yung salita ng tao, yung salita ng preacher. Di ba? Tingnan niyo po ito maigi. May anyo kayo ng kabanalan, mayroon yes. Every Sunday, walang absent yan But the problem is, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan ng pagiging mukha kayong may kabanalan. Why? Dahil doon sa action mo sa ilalim. Pag wala nang nakakakita, yung action mo iba na sa sinasabi mo while you are in the church. Pag nandun ka na sa lugar na ang kalubilo mo ay hindi naman nanampalataya, parehas na kayo ng kilos. Mga kapatid, hindi ko po kayo inatig. Harinawa, hindi kayo ito. Harinawa, hindi tayo ito. Sapagkat po napakalinaw ng sinasabi ng Biblia sa Tagalog. Having the power of godliness but denying the power thereof. If a person is godly,
There is the power na pagka nagsalita yan, ay, maniniwala yung listener niyan eh. Di po ba? Makikita niyo pag nagsasalita ka bilang makadiyos ka, yung marami kang namamagnet para sa Diyos. But the problem is, mismo yung nanonood sa iyo doon sa lugar na iyong kinikilusan o pinaggagalawan, the verse says, may anyo pa naman eh, hindi pa naman totally wala eh. May anyo pa. I hope and pray na hindi po tayo ito. Kaya po ating nadaanan ito, at ang panalangin ko dito, Panginoon, sana po matutunan namin ang tama dito. Bakit? May anyo pa na tayo ng kabanalan? Yes, mayroon pa. At hindi pa po nabubura. Huwag nating hintayin na maging chaos, maging wala na ang pagiging banal natin sa harapan ng mata ng Diyos. Huwag nating ipakita sa harapan ng tao na banal tayo. No. Hindi kailangan pakita natin sa kanila na tayo banal. No. Ang dapat ipakita natin, Lord, kaaya-aya pa ba kami? Ayon sa verse na ito. Ngunit tinatanggihan ng kapangyarihan nito, lumayo rin naman kayo sa mga ito. Therefore, kung tayo ay Kristiyano at mayroon pang kaanyuan, huwag na po nating parehasan sila. Layuan natin. Ibahin natin ang ating pamumuhay sa kanila na wala na po silang pagkilala sa Diyos. Nakaanoan po ba? Nakaano? Parang bigat na bigat kayo. Hindi ko sinasabing kayo ito. At ang sabi ng verse, may anyo pa tayong kabanalan, mayroon pang pag-asa. Amen! Huwag lang nating pabayaan na mamura ito sa mukha natin, nasasabihin na naman katrabaho mo at doon sa kinikilusan mo. Wala naman pala tayong pinagkaiba, parehas lang naman pala tayo. Ay, way, ina-invite mo ako dyan simbahan mo. Tama? Well, mga kapatid, kasama ako rito eh. Baka ako rin ay, kung bakit ako effective na, dahil mayroon ng kabanalan, kaya lang wala na yung power. Kaya yung mga kabataan natin ay hindi na nakikinig. Yan po ang trabaho niyo, pag-pray niyo rin po ang inyong lingkod. Tama po ba? Reciprocal lang yan eh. Napipray ang lingkod ninyo sa inyo, napipray rin kayo para sa atin. Para tayo po ay hindi mawalan ng anyo ng kabanalan, sapagkat yun na lang ang natitirin nating kapangyarihan. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Yun na lang po ang kapangyarihan natin eh. Tapos nabura pa. Wala nang pag-asa. Well, malapit na. 10 minutes lang. 10 minutes lang. Number 2. 10, 11, 12, 13, hanggang 16. Ito po yung mapagkukunan natin ng lakas. Saan tayo kukuha na magkaroon pa tayo ng pampatibay ng ating pananampalataya? Verse, ano na po tayo? Talo na tayo, verse 10. Bilisan na natin. Kasi nararamdaman ko, bigat na kayo eh. May pag-asa pa tayo. Huwag lang tayong mawawalan ng anyo ng kabanalan. Kilala kayo mga kapatid eh. Kilala ang lugar natin. Tandaan ninyo, sapagkat si Pastor Darren nung panahon, lagi po yung speaker dyan sa South School na yan. Kilala yan dyan eh. Huwag nating, wala na. Pero may pag-asa pa. Mayroon pa tayong anyo ng kabanalan. Okay, sabi ng verse 10, ang resource, ang pagkukunan natin, tawag dito, mapaghihilaan natin ng, kumbaga sa charger, tayo ay lobat na, may mapagkukunan pa tayo ng pananampalataya. Verse 10. Okay, tingnan natin. Sabi doon, ngayon, sinunod mong mabuti ang aking aral. Sino nagsasalita po? Si Pablo. Okay. Pamumuhay. Sa pamumuhay nyo, nakikita ba si Kristo? Amen. Thank you very much. Sa layunin ninyo, ano bang aim ninyo? Nag-aaral kayo? Ano bang tumbok nyo talaga sa pag-aaral? Para makitang magaling ka? Para makitang maganda ka? Pugi ka? Ano ang layunin mo? Ipakita mo ng aral ng Biblia na ang Diyos ay banal sa iyong buhay. Amen. Sa trabaho ninyo. Mga kapatid, hindi ko po salita ito. Ini-expose ko kung ano sinasabi ni Pablo kay Timothy. Kung si Timothy nandito nakatayo, ito yung sinasabi ni Paul. Ngayon, sinusunod nyo ba ang aral ng Bible? Hindi, nagtuturuan tayo eh. Kasi si pastor, mahina eh. Kasi lahat naman tayo nag-aaral. Di po ba? Kasi si pastor, magsalita, masakit. Well, kung hindi sa'yo yung ano na yun, wag mong kunin. Ang kunin mo yung para sa'yo, yung kabubuti mo. Tama po ba? Ganun po ang mga preacher eh. Kahit si Pablo, may sinabi siyang
salita na masama doon sa napagalitan niyang dalawa, di ba? So, mabuti ang aking aral. Pamumuhay. Pamumuhay nyo, ang pamumuhay ng Kristiyano, una, matapat sa Diyos, kaya pinagmamayabang ng Panginoon kay Satanas si Job. Ang prayer ko sa inyo mga kapatid, ipagmayabang kayo ng Panginoon sa kapwa natin mga Kristiyano, nakakaiba kayo sa kanila. Dapat ipagmayabang tayo ng Diyos. Bakit po? Maging kayong kasing tapat ni Job. Sa pamumuhay, tapat ka. Pangalawa, ano pa? Ang aking aral sa pamumuhay, yung layunin. Ito po ang pangatlo. medyo dito taragilid tayo lahat dito eh. Yung pananampalataya nyo, nakikita pa ba sa inyo? Sa school? Well, mga first year. Naging katulad din yung first year eh. Diba? Pero ang pamumuhay natin sa pananampalataya, kung totoong anak ka ng Diyos, at talagang totoong kilala mo ang Panginoon at mayroon kang gustong ipatunayan sa iyong mga classmate, mayroon kang Bible, dalhin mo. Yung alam mong verse, di yun lang, bigkasin mo ulit-ulit. Wala namang masama doon eh. Sapagat yun lang di man po ang alam ko na ako'y batang Kristiyano, first year high school, yun lang naman ang alam ko, dyan 3:16. At saka yung Revelations 1:8, di ba? At babasahin ko sa mga classmate kong paborito ko, nababasa ito. Anong sinasabi dyan? Ang inyong parte, pag hindi kayo nakakilala sa Diyos, ang inyong kaluluwa, pupunta ng impyerno. Tinatakot ko pala yung lagay na yon. Pero at least, di ba? Ito yung sinasabi niya. Yung pananampalataya ko, pilit kong ipinapakita sa kanila. Ginagawa niyo po ba yon? Ginagawa niyo po ba? Amen. Praise the Lord. Nagagawa niyo eh. Nagagawa niyo nga yung kontrahin sila kung anong sayaw nila, kinukontra niyo eh. Kontrahin niyo ang kanilang nalalamang mali. Di ba? Ipakita niyo ang katotohanan. At sabi po doon panghuli, ito yung pagtsatsaga at pag-ibig. Parang hirap tayo dyan, di ba, pagdating dyan eh. Yung pagtsatsaga, sa panahon ngayon, parang iba-iba na tayong pananaw dyan eh. Kasi sa mga natutunan namin pagtsatsaga, naituro kasi sa amin, habang nandoon, at yung doon ka na ang Panginoon nilagay, so hintayin mo kung anong will niya. Ngayon daw, iba na. Hindi na sila, ano doon sa will na yon, kung ano pa man. Pag di na nila gusto, alis na sila. Ayan ko kayo dyan. Prerogative nyo yan, di ba? Sabi kasi dito pagtsatsaga eh. Saan kaya yan? Okay? Kung yan ay pagtsatsaga tungkol sa pagsunod mo sa salita ng Diyos o sa pananampalataya mo, both ways, nandoon yan sa atin. So, dito mga kapatid ay, ang sinabi na pagtsatsaga, pag-ibig at pagtitiis, pwedeng dito sa pamumuhay, sa pananampalataya, sa salita ng Diyos, lahat yan, approved yan eh. Pasok yan dyan. Kaya, doon pa rin sa atin, titingnan natin, nagagawa ko pa po ng Panginoon, kung ganun po, salamat. Kaya dito po sa panghuli, ay, dito po natin tingnan ito, nasabi na ng verse 12 na yata, yan yung from verse 10, dapat mayroon kang godly example. Well, ako rin nahirapan din minsan sa godly example, di ba? Kayo din siguro. Okay? Yung bang patuloy ba tayo doon sa close relationship sa Panginoon? Lahat tayo dyan struggles. Close ba talaga ang relationship sa Panginoon? Tingnan niyo po mga kapatid, pag kayo ay malilate na. Wala nang devotion yan. Takaligo, hilamos, toothbrush, takbo na yan sa office eh. Wala na talagang devotion. Pero ang sabi dito ng verse, pagtsatsaga, pag-ibig at pagtitiis saan? Sa pananampalataya. Pero pag malilate ka na, wala na yan. Ang tanong, diba? Close pa ba ang relasyon mo sa Panginoon? 5 more minutes na lang po. Bibigyan ko lang, ano lang sabi ko sa inyo, ay halwala pang ang 40. Tatapusin ko na ito. Okay? Kaya dito po, yung word na delivered po dyan, okay, from verse 10, 11, 12, may binanggit niya na really delivered sa Greek ay rehomahe. Okay? Ibig sabihin, okay, to draw oneself. Okay? Umalis ka. To rescue. Sabi ng James 4:8, okay? Draw near to God and He will draw near to you. Diba? Lumapit ka sa Diyos at lalapit ang Diyos sa iyo. Yun po ang sabi ng James 4. Okay? Kaya dito po ay mapapansin natin dito na patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Sapagkat yun ang po sinasabi dyan eh. Okay? Sa James 4:8 na yan. Now, bilang pagtatapos po mga kapatid, okay?
ano ang magiging resulta nito? Na nakita natin ang kapanahunan na yun, nakakatakot na, kailang maging matibay tayo sa pananampalataya ng mga magulang, pati yung mga bata natin, matibay din sa pananampalataya. Bakit po? Ano ang magiging resulta? Okay, from verse 17, tingnan natin po ang verse 17. Okay, dito lang po tayo mag-close. Okay, verse 17. Sabi diyan, upang ang tao ng Diyos ay ano daw? Okay, nasasangkap ang lubos ng lahat ng mga gawaing mabuti. Ano po? Furnace unto all good work. Bakit kailangan natin ang good work? Sa mga taong walang takot sa Diyos, sa mga taong ganid, sa mga taong mababangis. Dapat punong-puno tayo ng mabuting gawa. Number 1 is the work of prayer. Pangalawa, the work of praying. Okay, di ba? So, habang napipray tayo, pinapipray natin ang isa't isa, na pagdating natin makisalamuha sa kanila, hindi tayo makontaminate. Hindi tayo madala doon sa kanilang magiging mga walang takot sa Diyos. Okay, kaya dito po ang verse 17 kung ating bibigyan lang po ng konting ano po yan, ano po, ay dapat maging spiritually man lang tayo, medyo mataas ang spirituality natin. Kasi bakit po? Para kayong orchids. Imagine po, orchids kayo paggaganda-gandang halaman sa gitna ng basura. Sapagkat ang mga tao makakasalamuha mo sa labas ay mga walang takot sa Diyos, may relihiyon sila, may anyong kabanalan, pero walang totoong pagkatakot sa Diyos. Kaya sila ay nagiging mga sobrang babangis. O nakita nyo ngayon, usong-uso na yung road rage. Konting ano lang, nagsusurod to ka, nagpaparatayan na sila. So, yan po ang ano, spiritually, magkaroon tayo ng spiritual lumago tayo, at magkaroon tayo ng identification, makilala tayo bilang mga anak ng Diyos, na sa kabila ng kanilang mga walang takot sa Diyos, isa ka pa rin nagliliwanag doon na nakikita ang iyong kabanalan. Nagiging useful ka unto all good work. Nagiging kabutihan ka. Halimbawa, nakikita ka ng ganyang rage. Lord, sa pangalan ni Jesus, sana po tulungan mo na magkaroon po silang pagkalma. Hindi yung init ng ulo ang pinaiiral. Ano po? Kaya mga kapatid, sabi ng Romans 13 verse 11, time to awake. Tayo mga Kristyano, tama na yung lahat na lang tayo nakapokus na kung ano gusto mo. Magising na kayo. Malapit na po ang Panginoon eh. At ang sabi ng mga nandyan sa hindi mo na rin maasahan itong mga nasa ano na yan eh. Kung ano na lang sinasabi, para sila lang ang pukusan ng camera, pero wala din ginagawang solusyon. Ang Biblia nagsasabi, babalik na ang Panginoon. Awake from your sleep. Ipag-pray natin, Lord, sana po sa pagbalik mo, abutan mo ang aming pamilya bilang mananampalataya sa lugar na ito, na tayo ay makadiyos. Hindi lang anyo, kundi talagang totoong makadiyos. Ano po? Faithful. Mainit sa gawain. Ano po? At tayo po ay dapat hindi natutulog, nakatulad ng iba. Ang iba, akala nilang ginagawa nilang pagiging reliyoso ay makakatulong. Hindi po eh. Sapagkat wala naman talaga silang totoong layunin kung bakit ginagawa ito. Sapagkat hindi naman nga nila totoong alam na ang kanilang pananampalataya ay mali. Okay? Samantalang ang Biblia nandoon, hindi nila ginagamit. Okay? Kaya, time to seek the Lord, sabi ng Biblia, sa Hebrews 1:12, panahon na bumalik tayo sa Panginoon. Yung bang prayer po natin, nagpipray pa ba kayo sa isa't isa sa ating church? Pinagpipray nyo po ba ito? Bawat family. Mayroon tayong isang buntis. Huwag niyong kakalimutan. Ang delivery ng baby at ang paglago sa tiyan ng kanyang nanay. Kailangan ng prayer, mga kapatid, ang ganyan. Okay? Pag-pray ninyo yan. At yung paglabas niya, nahari nawa ay madala yan at maigad sa tamang pananampalataya. Kasi habang naghintay tayo sa Panginoon, nakakatakot ang panahon. Na yan ay gumising sa mga, nakikita sila sa kalaro niya, mga wala ng takot sa Diyos. At imbis na magpuri sa Diyos, iba na ang lumalabas sa bibig. Kaya mga kapatid, dito po ay sa ating pagtatapos, okay? Magising tayo, time to awake, time to seek the Lord, Hebrews 1:12, at sabi doon ng Matthew, 6 first the kingdom, okay? 1 Peter 4:7, that the time is come, the judgment will come in the people of God. Tayo ang unang husgahan ng Diyos, hindi po sila. Tandaan nyo yan eh. Tayo yung may hawak ng katotohanan, hindi ang Diyos pupunta doon para husgahan sila.
kundi doon sa loob ng tahanan ng Diyos, dito siya maghuhusga sa atin. Ano ang ginawa nyo nung alam nyo ang katotohanan na ang mga tao ay sobra nang walang takot sa Diyos? Hindi ba na tayo nakaisip mag-pray, maabot, masulwining? Eh po yung plano, kung kayo po ay available, i-avail nyo yung sarili. Paano kung dumating ang Panginoon sa araw na yon? At nandoon ka sa iyong ginagawa. Ano po? Kaya dito po ay makita natin that the world is equipped with lahat ng gusto nila. Hindi na ng salita ng Diyos. Hindi kinakalimutan nila ito. Kaya dito po natin makita mga kapatid, okay? Alam nyo kung sino kayo. Sabi ng Panginoon, ye are the light of this world. Liwanagan nyo sila ng mga nasa kadiliman. Yun po ang ating mission. Harinawa po ay may natutunan kayo sa lesson na ito na fortifying, pinalalakas ang ating pananampalataya. Una yung rason. Pangalawa, saan tayo kukuha ng lakas? Siyempre, from verse 10 to 16, godly example na sinabi ni Paul kay Timothy, close relationship to God. At ang pangatlo nito mga kapatid ay ang patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang panghuli, na po, ang resulta nito ay upang sila na mga walang pagkakilala, makakilala sa pamamagitan ko, makilala nila na sila ay mga makasalanan, kailangan tagapagligtas si Kristo upang isang araw kung kamag-anak man natin sila, makasama natin sila sa kalangitan at hindi natin sila makikita doon sa impyerno naglalagablab ng apoy at hindi na po yun magagawa ng paraan dahil tapos na nasa kabilang buhay na tayo. Dito po ang paraan. Kung may kamag-anak tayo na hindi pa po nakakilala sa Diyos, yun po ang pag-pray nyo na isang araw, madalhan mo ng magandang balita, makakilala sa Panginoon. Tayo po ay magsitayo at tayo magkuklose sa panalangin. Nangilan Diyos, salamat po sa araw na ito at oras na ito, Panginoon. Salamat po kay Pablo at kay Timothy na sila po ay mayroong silang panahon na namuhay sila sa nakakatakot na panahon na ang mga tao ay walang takot sa iyo at mga sobrang babangis na. Harinawa, Panginoon, na maipamuhay namin ang aming pagiging liwanag, pagiging ilaw, maipakilala ka namin sa kanila na mga walang takot sa Diyos, makilala nila kayo bilang Panginoon tagapagligtas, at harawa, Panginoon, magpatuloy kami sa relasyon sa iyo, maging mga godly example kami, mga Diyos na example kami, at higit sa lahat, maging kagamit-gamit sa iyo, Panginoon, na ang aming mga pagiging espiritual ay magpatuloy sa pag-aaral ng salita para yung aming pagiging puno ng salita ng Diyos ay maitulong namin sa kanila. Pangunahan niyo po kami, wala kaming magagawa kung wala kayo, Panginoon. Kayo po ang masunod sa aming mga buhay, magliwanag kami sa mga taong ito na walang pagkakilala sa iyo. Gamitin niyo po kami, Panginoon, bago ka dumating. Abutan niyo po kami, Panginoon, na sa kainitan ng pananampalataya at hindi sa kalamigan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.